So yung mga Dabarkads, mga kabiyaya, sa mabiyayang araw po sa ating lahat. At mega love shoutout sa mga Dabarkads natin dyan. At kung mapapansin nyo, no, hindi man masyadong perfecto ang pagkakagawa, pero maganda na ho siya. Hindi na masyadong tabon yung silver play button natin, hindi na kitang-kita na po sa screen, hindi na siya kakulay. So hindi na ako masasabihan na paborito ko ang kulay gray. So yun, ang dami natin pag-uusapan ngayon ng mga video. Meron dito, Noli Di Castro, may binunyag mapatungkol kay Mike Enriquez. So alam naman natin na si Sir Mike Enriquez ay namayapa na po. So condolence po sa family ni Sir Mike Enriquez. At ito, si Nanay Christy Fermin ay binabanatan ng isang vlogger. Nakakala mo naman napakagaling na vlogger. Pag-uusapan din natin yan. At Joey De Leon umiyak daw dahil dito. Hindi ko alam kung anong dahilan ba't iiyak si Joey De Leon. No? At wala pang nagpapaiyak kay Joey De Leon. At ito, Vice Ganda, nagkaka-depression na daw dahil malapit na ang hatol ni Ma'am Lala Soto at ng MTRCB. So ito, para lubos ninyong maunawaan, panoorin na natin. Siyempre, bago natin panoorin, huwag niyo kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi updated sa ating mga video araw-araw. So ito na, panoorin na natin. So ito na po yung video, mga Kadabarkads. Kit na naman ng mic ko. So ito na po yung video na kung saan ay si Vice Ganda ay nagkakaroon na daw ng trauma or depression. Hindi ko alam kung totoo ba to, hindi. No, kasi alam naman natin na ang MTRCB ay may malapit ng may malaking pasabog na magaganap. Malapit na, konting tiis na lang. So ito po, panoorin natin para lubos nyong maunawaan. Dumidighay pa ako. Tinatamaan na ba ng depresyon at anxiety dahil sa magiging desisyon ng MTRCB sa It's Showtime? Narito ang buong istorya. Habang ginagawa namin ang balitang ito, ay inaabangan ng lahat ang verdict na ilalabas ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB para sa programang It's Showtime. Marami ang nakapanood kay Vice Ganda na napaiyak sa nasabing programa habang nakikipag-usap sa batang kasama nila, kaya kitang-kita na matindi ang pinagdadaanan ngayon ng TV host. Ito ang main topic ng Christy Ferminit na program ni Nanay Christy Fermin at Romel Chica ngayong tanghali na napanood sa 1PH YouTube channel at napakinggan sa Radyo 592.3 True FM. Simula ni Nay Christy, "Hoy, nalulungkot ako para kay Vice Ganda. Tinatamaan na siya ng depression at anxiety." Kaya nga sabi niya, bigyan naman natin ng pagkakataon ang kanilang pagmamahala ni Ayon Perez. Kapag iiyak siya, may katabi siya. Kapag nalulungkot siya, merong umaaliw sa kanya. Kapag gusto niyang sumaya, ang nagpapaligaya sa kanya ay si Ayon Perez. Alam mo ba ang latest marinig lang niya ang salitang icing at cake, para na siyang kinikilabutan, at para na siyang kinakabog, ani Nay Christy. Sabi naman ni Romel Chica, kasi nga Nay diba, nag-aantay tayong lahat ng kung anong verdict ang matatanggap nila mula sa MTRCB sa ginawa nilang yon. Kaya lahat talaga, kahit sino aligaga, tinitingnan lang nating masaya si Vice Ganda, pero nag-iisip siya kung anong mangyayari kung bukas ba ay eere pa ang It's Showtime. Yung araw-araw na kinakabahan ka kung anong meron, aniya pa, alam mo, nakakalungkot yan, kailangan talagang alagaan niya ang kanyang mental health, hindi yan simple, kasi kapag ganyan na nadidinig mo pa lang ang mga salita, ay meron ka nang naaalala, yung nangangatog ka na kaagad, kahit marinig mo pa lang yung dahilan. Nakakatakot yung anxiety at depression. Hay nako, pag yan hindi ginamot sa madaling panahon, magtutuloy-tuloy yan at magkakatrauma na siya. Kaya dapat si Vice ay pagtuunan nito ng pansin. Sa bagay kahit naman ituon natin sa ibang bagay, kakambal pa rin natin kahit saan tayo magpunta ang tunay na problema, paliwanag naman ni Nay Christy. Pinasa rin ng Christy per minute host ang mensahe ng kanilang tagapakinig, kaya nung umiyak siya sa Showtime nakayakap siya sa husband niya, doon sa segment na Little Miss You may pinagdadaanan talaga siya. Oo, napanood ko ito, yung sinabi niyang baka hindi na tayo magkita. Mahirap po ito. Hindi po ito simpleng problema, hindi po ito kasing babaw ng iniisip natin, kasi unang-una, kapag napatawan sila ng matindi at malalim na verdict dito, hindi lang naman sila ni Ayon Perez ang magdadala nito,
may mga kasama silang magsasuffer din, malalagay din sa alanganin. Diba, nakakalungkot talaga, na sa isang kawalan lang ng disiplina, ay nag-imbita tayo ng matinding problema, parang ganun. Kahit pa sabihin pa ng buong mundo na masaya siya ngayon, alam niya sa kanyang sarili na may bumabagabag sa kanya, kaya siya ay malungkot ngayon. Sabi pa, binanggit din ni Knight Christie na base sa kanyang source, ay may verdict na, at hindi lang daw alam kung gaano kalalim at kababaw, ayaw lang nilang pangunahan ito. Si Vice Ganda ang poste ng It's Showtime, kaya ano raw ang mangyayari sa show kapag sakaling ang verdict ay tanggalin siya. For more Vice Ganda at It's Showtime latest update, don't So yun alam nyo ano yun hindi yung depression. No, hindi part ng depression. Yung pang-iinsulto talaga ni Vice Ganda yun sa MTRCB at kay Ma'am Lala Soto. No, at ayun, ito malapit na po yung ibaba ang hatol para sa It's Showtime. So nalalapit na. So abang palapit ng palapit ay todo ano pa rin si Vice Ganda. Todo pang-iinsulto pa rin sa MTRCB yung pinanggagawa at puro pa-victim at puro paawa effect, no? Puro pa-victim, puro paawa effect hanggang sa yung mga bata ginagamit, no? Ginagamit yung mga bata para makakuha ng simpatya, kesyo iyak-iyak ng ganito, kesyo alam niyo yun, alam naman na natin kung ano yung mga technique ng mga artista ngayon para makakuha ng simpatya sa mga manunood at para kaawaan or sabihan na alam mo yun yung kasi alam naman na nila na malapit ng bumaba ang hatol ng MTRCB para sa It's Showtime. So gumagawa sila ng mga way para magalit yung mga netizen sa It's Showtime. Mga netizen sa MTRCB. No, gumagawa sila ng paraan. Ayun naman ang gusto nila magpapawa effect sila. Tapos yung MTRCB kakamuhian. Siyempre, mas sikat si Vice Ganda kaysa kay Ma'am Lala Soto. At lagi nilang sinisilip na lagi nilang sinisilip na anak ni Tito Soto kaya daw ganun. Tututusin, ang layo na nun. Pero antayin na lang natin po yung hatol ng MTRCB sa It's Showtime. Kung mate-terminate ba ito or suspended lang. Kasi nung nakaraan, 'di ba? Nung yung dati is 20 days suspension ang pinataw sa kanila ng MTRCB sa issue ni Rosana Roses pa noon. So, ewan ko na lang ngayon, medyo matindi-tindi kasi ang dami talaga. Hindi lang 10 yung violation ng It's Showtime. So, abangan natin 'yan. So, 'yun, anong may bibigay niyo na komento dito, i-comment niyo lang po diyan. So, mapunta na po tayo dito, no? Sa issue na si Noli De Castro po daw ay may ibinulgar kay Mike Enriquez. Alam naman na natin na si Mike Enriquez ay namayapa na po. No, alam niyo minsan naisip ko pag GMA, no, pag GMA yung pinapanood ko na balita, nasa isip mo agad si Mike Enriquez. So, childhood ba? No, simula nung pagkabata ko, si Mike Enriquez na naririnig kong nagre-report No? So medyo lang din, medyo magiging parang marami na maninibago. Tsaka yun kitang-kita niyo yung talaga. Tsaka ang tagal na rin ni Mike Enriquez sa serbisyo. No, sa serbisyo na paghahatid ng balita, no. So yan, panoorin po natin yung video na kung saan may binulgar si Noli De Castro mapatungkol kay Mike Enriquez. Ano kaya to? Nagbibir house ba sila? Hindi kaya nagbibir house si Noli De Castro tsaka si Mike Enriquez. O di kaya baka nagalit din si Noli De Castro nung ikinasal si Mike Enriquez. Charot. So ito panoorin natin. So ito na po yung video mga kabiyaya kung saan ay may binulgar si Mike Enriquez tuloy. Si Noli De Castro mapatungkol kay Mike Enriquez. So dito, bago natin simulan to, hula-hula muna tayo. Ako hula ko dito, nag-away sila. Pwede rin mangyari yun. Pwede rin na talagang si Noli De Castro at Mike Enriquez na kahit magkabilang network sila ay talagang matalik na magkaibigan. No? Pwede rin ganon.
Pwede rin naman na si Mike Enriquez at Noli Di Castro ay magjowa. Charot. Oy, pinapatawa ko lang kayo pero yun nga, syempre maraming nasasaktan at maraming nasaktan lalo-lalo na ang pamilya ni Sir Mike Enriquez sa kanyang pagpanaw. So condolence and rest in peace, Idol Mike Enriquez. Ito na po, panoorin natin para lubos nating maunawaan. Ibinunyag ni Noli tungkol kay Mike. Usap-usapan. Usap-usapan ngayon ang payag ng veteran kapamilya broadcaster na si Noli Di Castro tungkol sa namayapang veteran broadcaster na si Mike Enriquez. Matatanda ang kumulantang sa marami nitong Martes, August 29, ang balitang pagpano ni Sir Mike Enriquez sa edad na 71. Bumuhos ang mensahe ng pakikiramay mula sa mga kasama sa industriya ni Mike hanggang sa marami niyang tagahanga na hindi makapaniwala na wala na ang itinuturing nilang legend, alamat, pinakamahusay at nag-iisang Mike Enriquez sa mundo ng pamamahayag. Mensahe ng maraming netizen, hindi nila malilimutan ang husay at dedikasyon ni Mike Enriquez sa pag-aatid ng makatotohanan at walang kinikiling ang balita sa radyo man o telebisyon. At bagamat hindi lang nila maririnig pa ng live ang kakaibang boses ni Mike Enriquez, hindi naman nila malilimutan sa kanilang puso at isipan ang mga iconic na linya nito gaya ng "Excuse me po" at "Hindi namin kayo tatantanan." Samantala, hindi lamang ang mga kapuso ang nagluluksa sa paglisan ni Mike Enriquez, kundi maging ang maraming kapamilya tulad na lamang ng veteran broadcaster na si Noli Di Castro. Hindi lingid sa kaalaman ng marami na sa loob ng mahabang panahon, kalaban ng Kapamilya Network ang Kapuso Network pagdating sa mga programa at ratings. At kabilang nga ang news program ni Mike Enriquez kasama sina Mel Chanco at BK Morales sa 24 oras sa mga kalaban ng TV Patrol naman ng Kapamilya Network na pinangungunahan ni Noli. Ngunit lingid pala sa kaalaman ng lahat na sa larangan ng paghahatid ng balita o pamamahayag, hindi magkaaway sina Noli at Mike Enriquez kung hindi magkakampi at magkasangga. Kasunod nga ng pagpano ni Mike Enriquez, inalala ni Noli ang pinagsamahan nila lalo na sa field reporting. Masayang pagbabalik tanaw pa ni Noli, matagal-tagal din sila naging magkaibigan ni Mike Enriquez. Dahil lagi sila nagkakasabay sa pagka-cover ng mga malalaking live news. At tulad ng lahat, kinilala ni Noli ang husay at dedikasyon ni Mike Enriquez sa larangan ng pamamahayag at paghahatid ng makatotohanan at walang kinikiling ang balita. Mensahe pa ni Noli, "Nakikiramay po kami. Matagal-tagal din kaming naging magkaibigan ni Mike. Lagi kaming nagkakasabay sa mga sa mga live. Basta may malalaking live, nagkakasabay pa kami. Noong may prangkisa pa tayo." So, pinost ko na yun kasi ano na lang po yun, tawag dito. Comment na lang po ng mga netizen yan. So yun nga si Noli Di Castro pala, tumama pala rin ako sa hula ko. Oy, joke lang yung magjowa sila. So yun nga si Noli Di Castro at Mike Enriquez ay matalik pala talagang magkaibigan. Alam niyo, napanood ko yung nito ni Mike Enriquez, mga ilang taon na rin lumipas. Yung true to life story niya, yung full story niya na kung paano siya naging newscaster, yung puro pala aksidente ang mga nangyari diyan. At mga hindi niya rin akalain na ganyan yung mangyayari, na mapapabilang siya sa isa sa mga ng GMA, So sabi ko, grabe na, napakaganda nung story ni Mike Enriquez. And ulitin natin, pinanood ko to kasi akala ko kung ano yung binunyag ni Noli Di Castro. Akala ko magpapakasal sila. Joke lang po pinapatawa ko lang kayo. Alam nyo naman, si Mike Enriquez, isa din yan sa mga talagang kahangang reporter, talagang at komedyante din, maraming gumagaya diyan. Ginaya din yan ni Jose Manalo. Maraming gumaya diyan sa talagang pambihira yung boses at dating ni Mike Enriquez, di ba? Alam naman na natin yan. So yun po, condolence sa pamilya ni Sir Mike Enriquez at Idol, rest in peace sa'yo, Idol. Kung nasan ka man, ewan ko na lang, paano na kaya mag-excuse me si Mike Enriquez, alam nyo, mamimiss natin yan, yung ganyan niya. Mamimiss natin yan, yung excuse me po, yung gaganon siya. Mamimiss natin yan. Sa tagal-tagal ba naman, di ba?
ilang taon siya diyan sa GMA, sa GMA network, 'di ba? So mamimiss natin yung kanyang boses, kanyang pagbabalita. So yun, maraming salamat at hindi pa tayo tapos. Hindi pa tayo tapos. May isa pa tayong video papanoorin na kung saan ay si Nanay Christopher Min daw ay hindi daw kailangan ni Vice Ganda ang opinion ni Nanay Christopher Min. Sabay na rin natin to, no? Sabay natin. Medyo kakilala nyo tong vlogger na to. Sa totoo, hindi naman din to masyadong sikat. Pero kilala nyo tong vlogger na to. Oo. Nasa Lord of the Ring. Nasa movie po siya sa Lord of the Ring. Bali isa po siya sa mga naging guest doon sa Lord of the Ring po, no? Itong vlogger na to, na kung saan sinasabi niya hindi daw kailangan ni Vice Ganda ang simpatya ni Nanay Christopher Min. So ito po at panoorin natin. So ito na po mga kadabarkads, mga kabiyaya, yung isa sa mga naging parte ng pelikulang Lord of the Ring. So itong ngayon po ay isa na po siyang vlogger, no? Isa na po siyang vlogger at di ko po rin alam na bakit nagbigay po siya ng komento sa nangyayaring issue, no? Ng mga noontime show ngayon na isa po siya sa mga Hollywood star. Pero inyo, grabe na yung grabe na yung nangyayaring yung kasikatan ng noontime show ngayon, yung mga noontime show, yung mga nangyayaring labanan ng noontime show. Biruin mo, pati Hollywood star at isa sa mga naging kilalang aktor at bida sa pelikulang Lord of the Ring ay magkokomento mapatungkol sa sa issue ng It's Showtime at ng MTRCB. So ito, sinabihan niya, yun nga lang ang pangit dito kasi sinabihan niya si Nanay Christopher Min na hindi daw kailangan ni Vice Ganda ang simpatya ni Nanay Christopher Min. So ito po, panoorin po natin para lubos niyong maunawaan. Aling Christopher Min, hindi po kailangan ni Vice Ganda ng inyong simpatya. Una pa lang, alam na po kung bakit tinatarget niyo ang It's Showtime at si Vice Ganda. Hindi naman yan, o hindi naman kayo ganyan dati kay Vice Ganda. Ewan ko lang kung bakit nag-iba na ng tono eto si Christopher Min pagdating sa It's Showtime. Ano kaya? Nakalabit ba ito ni Joey De Leon? Paano makakalapit ni Henyo Master yan? Tsara ulo ka. Oh, guys, diba? Oh, isa po yan sa naging sikat na karakter sa Lord of the Ring. Diba? So hindi ko na po sasabihin kung anong pangalan niya doon sa Lord of the Ring. I-comment nyo na lang po dyan. So dito sabi niya, kinalabit daw ni Joey De Leon si Nanay Christopher Min. So sa madaling salita, ay pinapalabas niya rito at pinupunto niya ay parang binayaran ba ni Joey De Leon si Nanay Christopher Min. So yun na yung pinupunto niya dyan, no? So wala, alam ko na yung mga ganyang salitaan eh. O, alam na natin yan. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy dyan, no? So tuloy natin, pakinggan lang natin yung mga sasabihin niya bago tayo mag-rebat. Soto at Tivik Soto, nakalabit po ba kayo na ito ang dapat gawin? Naku, halatang-halata naman po kayo. Christopher Min, hindi po kayo ganyan kay Vice Ganda dati. Siguro may ilang patama, diba? Pero yung pati It's Showtime ay idadamay nyo na or titirahin nyo na ng todo, hindi na maganda. Halatang-halata na po kayo. Yung mga ganitong gawain, yan po ay para lang sa mga desperadong tao. Kumakapit. Diba? Ang balita ko kasi maraming bumubulong sa atin na isa nga ito, kasama ito. Kakaibang vlogger to Parang Chrissy Model of Maynila. Maraming bumubulong sa iyo. Totol Chris Ulo, ikaw ang gamot dito sa vlogger na to. Oh. may bumubulong daw sa kanya. Nako po, delikado to. Delikado tong vlogger na to. May bumubulong sa kanya, mga kadabarkads. Baka iba na yung bumubulong dito. Baka nalilipasan na ng gutom to, no? So yan, tuloy natin. Sa grupo ng mga vloggers. Anyway,
Hindi naman talaga vlogger eto si Christopher Min, pero yun nga, ano ba naman kung siya ang leader doon, pero yun nga, meron pong grupo na kuno ay tinatawag na TVJ Defenders. Defenders, okay naman, 'di ba? Kung ako ay tinagurian ko nila na It's Showtime Defender, walang problema. Dinedepensahan ko lang naman yung It's Showtime at naniniwala akong tama sila. Kaya madali ang posibleng gawin ko na depensa, 'di ba? Ang galing nga nung paniniwala mo sa totoo lang. Ang galing nung paniniwala niya. Kasi alam niyo kung bakit. Biruin mo nagbastusan na yung si Vice Ganda at Ayon Perez sa harap ng mga bata. Pero pinagtanggol niya, ang galing. Tsaka ito, lilinawin po namin, hindi po namin leader si Nanay Christy Permin. No, hindi po namin leader. Sa grupo po namin, nila Chris Ulo, Jake Magnus, Tita Messi, ako at iba pa, ay wala pong leader po dyan, walang boss, no, lahat po kami dyan pantay-pantay, wala pong leader dyan. Ngayon, tong TBJ Defenders na to na tinatag namin, kagustuhan namin to. Yung ngayon, kung ikaw, kagustuhan mo na maging Showtime Defenders ka, okay lang naman kasi kamukha mo naman si Makibao. Sa mga hindi nakakilala kay Makibao, search nyo sa Google. Pero sa kanila kasi, hindi naman talaga dumedepensa o hindi naman talaga nila dinedepensahan ang TVJ, kundi naghahanap ng butas ng It's Showtime at lalong-lalo na po ng Eat Bulaga. Wala akong pakialam sa Eat Bulaga. Okay, pero yun nga, balikan natin sa It's Showtime. Yun po ang target na itong mga to. Marami po tayong naririnig. Marami po ako mga kakilala na bumubulong sa atin na si ganito at ganito at ganito. Sino kaya yung mga bumubulong sa kanya? Ako, delikado pala. Delikado palang kalaban to, mga cadaver cats. May mga bumubulong sa kanya. Naku po, hindi. Mami, pabarang tayo nito, no? Delikado pala to. Tita Messi, delikado tong kalaban mo. Ay nasa or mga vloggers ng TVJ, mantakin nyo yung gawin ng mga politiko ay trabaho or ginagawa netong mga nasa showbiz, diba? Para lang manalo sa kanilang or yung programa nila ay manaig at mamayag. Alam nyo guys, sinampal niya yung sarili niya dun sa sinabi niya. Political vlogger yan bakit nasa showbiz? Hindi katulad namin, talagang showbiz, kami, reactor talaga kami, no? Pero hindi kami naging reactor ng politiko. Pero yan, yung si Smigol ng Lord of the Ring, Mama Lenny vloggers yan, kakamping. Wala man akong problema sa kakamping no, kasi may mga supporters din ako at may mga supporters or dabarkads na kakamping din, di ba? Pero dito kasi sa vlogger na to, ewan ko bakit, ewan ko lang kung tinanggap ba talaga to ni Ma'am Lenny Robredo na maging vlogger niya to. Hindi ko lang alam, mamalay mo, hindi kasi iba kasi yung iba kasi yung tinanggap ka ng buong puso. Katulad namin, 'di ba? Kitang-kita niyo naman yung suporta sa amin ng TBJ. Nagpunta pa kami doon at sina-shoutout pa kami. Ewan ko dito sa vlogger na to kung tama kung alam ba ni Lenny Robredo na siguro kaya natalo si Lenny Robredo dahil sa iyo. Dito totoo lang. Kasi una napaka-nonsense ng mga pinagsasabi mo. Pangalawa, yung mga sinasabi mo, pati ikaw nasasapul din. Biri mo sabi mo, yung ginagawa nila, pang political vlogger lang yan. Showbiz ito, dapat hindi ganyan. Ikaw, political vlogger ka, ba't ka nandito? O, diba? Isipin nyo masyado yun. O, ganyan kabobo tong tong vlogger na si Smigol. Sabagay, sikat ka naman, part ka nga ng Lord of the Ring So yan, wag na natin tong panoorin, sunod na ho natin yung video na kung saan ay si Joey De Leon daw ay iiyak. So siya na naman po yun, wala nang iba. So si na naman po yun, si Millennials at Term. Ang vlogger ng It's Showtime. Dati vlogger ka lang ni Lenny, ngayon nag-upgrade ka na. Naging vlogger ka na ni Vice Ganda. Ang galing. Oo. Pero may lahi ka naman Oo. Kamukha mo si Makibao.
Okay. Start natin to. Ito naman pala. So ito daw ang mas kapanipaniwala na survey na TV ratings. Ito po yung mga noontime show, labanan ng noontime show, It's Showtime, Eat Bulaga, and Eat. So ulitin ko ito po ay inilalabas ng Kantar Philippines ratings. Ito ang mas totoong laban dahil ito daw ay hindi lang sa Mega Manila, hindi lang sa mga urban areas, pati po sa mga rural areas. So nung ito po ay nakita natin, naalala ko yung sinasabi nga ng TV5 na ang kanilang magiging problema ay yung signal sa mga lidlid na lugar. Wait lang. Ano sabi niya? Ito daw ratings na to ay pangkalahatan. Paano magiging pangkalahatan? Kantar lang yan. Ang bobo nito. Paano magiging pangkalahatan niya ratings na yan? Kantar yan eh. Sira ulo. Sige, tuloy na lang natin. Pagtsagaan natin to guys. Kahit pa paano may libangan tayo. Oh. Ano pa gagawa ng paraan? Sana po kasi, para sa TV5, sana po ay ginawa niyo talaga ng paraan. Sinolusyonan niyo po yung problema na yan para makita dito na talagang patas ang laban. Alright, kasi yun po ang ginagamit na rason ngayon na itong mga TVJ fanatics. Okay, na kuno nga ay hindi naman daw naaabot ng magandang signal ang ibang liblib na lugar dito sa ating bansa. I mean yung TV5 hindi daw hindi daw maganda ang reception sa ilang liblib na lugar. Kaya ang kanilang ibinabalanda sa social media na ratings ay yun pong nilalabas ng AGB Nielsen. Yun lang. Pero eto Kantar Philippines. Ito po ay Rural and Urban Ratings or Survey. Tignan natin alayo. Layo naman, 8.4% ang sa It's Showtime. Wow! At ang TV5 ay 5.1 at ito pong GMA Eat Bulaga ay 7.4. Ang ibig sabihin, talagang butata pala ang TV5 or ang Eat. Ay bakit ganun po? Bakit? Siguro ito talaga ay alam din netong si Jody. Grabe yung pagkaawa. Naging sex bomb dancer ka ba dati? Grabe yung pagkaaw mo Talagang bigay na bigay Si Smigol Akalain mo yun, marunong ka pala sa mga ratings, si Smigol. Ay palitan na natin pangalan niya, hindi na po siya si Millennials a term. Siya na po si Smigol, the Lord of the Ring. Ano man tawag doon? Kontrabida? Ano bang English ng kontrabida? Nakalimutan ko no? So ito kasi, itong ratings na to guys, wala pong katotohanan yun Wala sa totoo lang, walang katotohanan yan. No? Ang palaging naman, kasi kung makikita nyo, kung talagang ito hindi kasi pwede sabihin dito no? Kasi pwede tayo mapahamak doon. Alam niyo yung mga talagang pagsusurvey ng mga ratings na yan. Ito dito, ang pagkakaalam ko kasi dito is edited lang, no? Edited lang 'yan. Kasi kung makikita nyo, kahit i-check nyo kay Lionheart ay wala po siyang ganyang post. No, hindi siya nagpo-post ng ganyan, no. Kundi pantay-pantay lahat ng mga number doon. Kasi dito kasi napakadali lang 'yan Napakadali lang i-edit ng ganyan tapos ilagay yung logo ni Lionheart. So wala naman tayo ng problema doon sa pang-edit nila. Sanay na tayo doon. Lalo dito sa mukha na to. sanay na tayo diyan. Minsan nga lang yung kapitbahay, yung bata rito sa kapitbahay namin, natatakot. Pinakita ko one time ko. Panoorin mo nga to. Sabi, ayoko panoorin. Naalala ko yung sa Lord of the Ring. Kaya naisip ko, kamukha niya nga yung sa Lord of the Ring. Etong ratings na yan guys, peki yan. Para sa kaalaman nyo lang i-check nyo kung gusto nyo. Pero peki po yan. Tsaka, explain din natin to sa susunod ng mga video natin kung ano ibig sabihin ng Kantar at yung iba-iba pang mga ratings na lumalaganap. I-explain natin yan para pang supalpal dito kay Smigol, no? So, tuloy natin. Yun, at ang ilang
at ng TVJ. Mukhang alam nila to. Mukhang nakikita kasi nila na hindi talaga sila ang totoong panalo. Okay? Sila kasi yung madalas ay maghamon ng laban. Okay? Pagdating sa ratings, pagdating sa online views. Pero kalaunan, sila lagi yung talo. Sila lagi yung butata. Mantakin nyo ha, kahit Itbulaga ay naungusan sila dito sa ratings na ito. Basahin nga natin. Ay, nako. Tutuloy pa ba natin? Ang TVJ daw ay laging naghahamon. Ang TVJ daw, Joey De Leon daw, laging naghahamon, laging nagyayabang. Tapos talunan daw bandang huli. Ang pinagtataka ko lang kasi talaga, no? Ang pinagtataka ko lang. Kung ibabase natin sa social, alam ko magkaiba ang ratings at ang social media views, magkaiba yan. Pero magtataka ka lang, no? Walang nanonood masyado sa Showtime at sa EAT, sa Itbulaga or sa Fake Bulaga, no? Walang masyadong nanonood yan. Pero magtataka ka, bakit sila nakakakuha ng mga ratings? No? Kasi kung iisipin nyo lang mabuti sa social media pa lang halos wala nang nanonood sa inyo. Paano pa kaya sa TV? 'Di ba? Lalo ngayon sikat na yung Sulit TV Box. Although may mga lugar dito sa Pilipinas na hindi nga abot ng TV5, pero yan pa po pala, nasabihin ko sa inyo na tinatrabaho na po ng TV5 na mapalawak at mapalakas pa nila yung kanilang signal. So abang-abangan nyo lang po yan. At sa mga nais po na makapanood sa television nila ng TV5, ay pumunta po kayo sa Lazada at Shopee, order na po kayo ng Sulit TV Box. Wala pa tayong pambigay nun, sorry. No. At dito, itong mga vlogger na to, yan, vlogger ng Fake Bulaga, vlogger ng Showtime, wala naman pong katotohanan yung mga pinagsasabi. Sa totosin lang po talaga, alam niyo kung bakit, pinagtiyagaan ko lang po siya i-content ngayon dahil wala po akong pang-upload bukas. Ganun po siya walang halaga po sa akin. Wala talaga, promise. Kasi bukod sa, alam mo yun, nonsense yung pinagsasabi, puro kasinungalingan. Oo. Kaya mapahanggang ngayon nga bakit yung dati mong content na pang politiko, bakit ngayon hanggang ngayon wala ka pa rin nailalabas na patunay. Tapos papasok ka sa showbiz. Tapos kung dito ka nagkakalat, puro pa fake news. Pati yung ratings, sinadaya mo pa. Pati yung MTRCB, kung ano-ano yung sinasabi mo. Di mo ba alam? Baka mamaya isa ka sa mga makasuhan. Ayoko na lang magsalita muna pala. Bawal pa pala yung sabihin. sorry. Alam nyo, ito ang MTRCB po, no, isingit ko lang singit po lang natin. Ang MTRCB, dapat hindi natin yung kine-question. Alam nyo kung bakit? Kasi grabe, alam niyo yun yung nasa sila kung sa buhay, kung sa buhay nasa bingit sila ng kamatayan. Alam niyo yun? Alam niyo yung pinupunto ko na nasa bangin sila. Kasi biruin mo may 3 bato na nasa taas, nasa gitna sila. Paano kapag biglang umurong yung 3 bato na yun? Magsalpukan yun, hindi ipit na ipit sila. Ganun yung nangyayari si MTRCB. Kaya yung mga katulad nito ni Smigol na mga vlogger na wala namang kwenta dito sa social media, pero kahit paano, no, kahit wala, alam na natin wala siyang kwenta-kwenta, pero pinagtsatsagaan natin kasi views din naman. Views din naman. Ngayon nga lang kapag tayo ang kinentend nila, wala silang views. Wawa naman. So yun, hindi natin tapusin 'to, huwag na natin tapusin, no. So bukas pa pala may mga may mga gagawin at may mga kaabang-abang po kayo ng mga re-reactionan natin, no. So yan, hanggang dito na lang tong video natin. Natanggalin na natin 'to, nakakasura. O nga pala, maraming naghanap sa akin kung nasaan ako. Dito lang po ako sa Taguig. Kasi may isa pong vlogger na sabi, Jay Guevara nagtatago dahil may kaso daw ako. Wala akong kaso. Abangan niyo po yung sa live ko. No, kung paano ko mapatunayan na wala akong kaso. May isang vlogger kasi nagsasabi, si Jay Guevara nagtatago dahil addict daw. Ano? Addict daw ako. Kesyo
may mga kaso daw ako na kaya daw hinahanap ako ng pulis, no? Hindi ako nagtatago, nandito lang ako sa Taguig. Ngayon, ang gawin mo na vlogger ka, patunayan mo yung sinasabi mo, baka mamaya hindi mo mapatunayan, umiyak tawa ka na lang dyan, ha? So yun, hanggang dito na lang tong video natin at maraming salamat sa suporta mga kadaber ka. Siyempre, huwag niyong kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw. So ingat po kayo palagi and peace and God bless. Bye-bye.